Great God morning! Salamat sa Diyos dahil muli po ay tayo po ay magsiservisyo sa araw na ito sa mga leaders po natin na nangailangan po ng produktong First Vita Plus. Ako po ay going to Aluginsan. So tayo po ay maghahatid po ng product doon dahil naubusan na po yung leader natin doon sa Aluginsan ng product. So yun po, na kahit sa ganitong sitwasyon kailangan talaga natin na gumawa ng paraan para patuloy pa rin tayong mabuhay at hindi na tayo aasa pa sa mga gobyerno, sa mga tao na mayayaman. Tayo po ay magbanat ng buto. So sa ganitong pamaraanan tayo po ay mapag-travel po ng iba-ibang bayan dahil po ay kumuha po kasi ako ng aking permit para makatawid po tayo sa ibang mga bayan-bayan na patuloy pa rin natin na magawa po yung mga gawain natin dati, kaya lang limitado na hindi po tayo pwedeng makipaghalubilo. Basta hatid lang natin ang product so alis na, ganun lang po ang ginagawa po natin ngayon dahil sumusunod po tayo sa patakaran po ng ating gobyerno na social distancing. Bawal mo na makipaghalubilo ng matagal sa tao. So ganun po, nag-iingat din po tayo. Sino bang gustong magkaroon ng ganyang sakit? So kaya lang kailangan natin kumain. Mayroon tayong mga bayarin. So kailangan din nating maghanap ng hanap buhay dahil wala pong magbibigay sa atin ng tulong kundi tayo mismo. So ganun po na patuloy po tayo na mag serbisyo dahil tayo naman ay nilikha ng Diyos para kanyang gamitin. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos na para lang maging makasarili, kundi nilikha tayo ng Diyos dahil gagamitin tayo niya sa isa't isa. Yung kapwa-tao natin na matulungan natin yung kapwa-tao natin, matulungan din tayo. So ganun po ang rules. So napakaganda po, napakabuti po ng ating Diyos na siya po ay may God of just, may hustisya. So napakaganda po no na binigyan po tayo ng ganitong pagkakataon na magawa po natin ang ating gawain. Ganun pa man na patuloy pa rin tayong mag-iingat kasi dito biro itong dumating sa atin ngayon na salot itong COVID-19. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay at nawa samahan po tayo ng Diyos at ingatan po tayo ng Diyos. So talagang malayo-layo rin ito, mga isang oras. So muli po, kita-kits mamaya sa pagdating po natin doon. Kasi pag hindi po tayo nagpagamit sa Diyos, hindi tayo naging kasangkapan niya, kaya yung pagpapala na meron tayo, yung sapat lang sa atin, diba? Sapat lang. Kung tayo naman ay tamad, ay kulang ang pagpapala. Yun ang disadvantage. Pero tayo lang naman na tao na normal, masipag, ay bibigyan tayo po ng sapat. Kasi aanhin naman natin yung marami kung hindi naman tayo magamit sa Panginoon. Diba? Naintindihan po niyo yung
logic ng ano. Kaya nga sabi niya, ibibigay niya ang pagpapala sobra-sobra sa mga taong magagamit niya. Doon po niya ibibigay ang pagpapalang sobra-sobra. Eh kung magpagamit tayo lahat ng Diyos, sa Diyos, eh di lahat tayo sobra-sobra ang pagpapala. Naintindihan po natin yun. Kasi yun ang prinsipyo po yun. At kaya nga sobra na nga yun eh. Ano mo yung sobra? Saan mo ano yun? Kaya nga tawag sobra eh. So ibibigay mo yun sa nangangailangan. Ikaw yung magiging channel of blessing, 'di ba? So nawa po naabot po natin ang ibig kong sabihin na ang Diyos nagbibigay ng pagpapala sobra-sobra kasi alam niya, nakita niya sa puso at isipan ng pagkatao natin, tayo po ay disiplinado na, tayo po ay makapagkatiwalaan niya dahil nakita niya yung baga sinubok ka na ng panahon, baga naapuyan ka na, diba? Ang gold bago naging talagang tunay na gold, dinadaan mo na yan sa sobrang init para magiging pure na siya na gold. Ganun po din ang tao, dadaan mo na tayo sa apoy. Ano yung apoy na yon? Yun yung mga pagsubok na ibibigay sa'yo, sa atin, para matesting tayo ng Diyos na capable na ba tayo or disiplinado na ba tayo, na kung ibigay na niya ang pagpapala na sobra-sobra, kaya na natin ito i-manage at i-handle na makatulong tayo sa iba. So yun po ang prinsipyo, lohika ng pagpapala. Kaya huwag tayo mag-expect na bibigyan tayo ng pagpapala na ang hangad lang natin ay para lang sa pamilya natin, 'di ba? O kaya gusto nating tumulong sa mga tao, sa marami, kaya lang ayaw mo naman mag anong tawag nito? Saglit lang, may checkpoint. Dapat maintindihan natin na ang pagpapala po ay doon, ang pagpapala po na sobra-sobra ay doon po yun sa mga tao disiplinado na, yung mga mabuti na ang budhi. Pero may nakikita man kayo na mayaman na di disiplinado o hindi mabuti ang budhi, meron din. Kaya lang ang tanong, sino ba nagbigay ng kanyang pagpapala? Hindi na sigurado, hindi ang Diyos. Kasi dalawa po yung magbibigay ng pagpapala kasi dito sa sanlibutan eh. May pagpapalang galing sa Diyos, may pagpapalang galing sa demonyo. Kaya lang yung pagpapalang galing sa demonyo ay may hangganan, may katapusan, diba? O mamili ka na lang, kasi yun namang pagpapala galing sa demonyo, kaya siya nagbigay doon sa tao na yun na pagpapala din na galing sa kanya, kasi masipag yun eh, masipag gumawa ng kasamaan, kaya mayroon din siyang ganti. Ang Diyos naman, kung masipag ka, disiplinado ka, natuto ka na sa buhay, bibigyan ka rin ng maraming pagpapala. Pagpapala galing sa mabuti. Mamili ka na lang, parehas lang naman pala. Saan mo gustong kunin yung pagpapala mo? Pagpapala sa kasamaan na walang hangganan, na ang posibleng kapalit nito kamatayan, pagkasira ng buhay, mamili ka. O pagpapala nga na galing sa Diyos na wala nang katapusan hanggang sa kabilang buhay. Mag-isip ka, partner, mamili ka ngayon. So ganun lang po ang kaalaman patungkol dito sa pagpapala. Nawa maunawaan po natin. Huwag po tayo maghangad ng malaki o sobra-sobrang pagpapala kung tayo po ay hindi pa
ready sa pagpapala na ating tatanggapin. Baka masayang lang ito, ipang-inom mo lang, ipang bababae, or papagawa ka ng katawan mo, papabago mo yung katawan mo, mukha mo. Ay hindi yan ang gusto ng Diyos, na bigyan kanya ng pagpapalang marami, na baguhin yung ating katawan na physical. Yan ay binigay niya dahil yan ay katawan na nilikha niya, maganda yan. Huwag mo baguhin, hindi pangit yan, na nagpapapangit yan, na nagudyok sa yung pangit yan ay yung demonyo. So nawaan po natin yung sabihin. Dito na po tayo sa handa lang po lang talaga natin yung ating sarili. Dapat po marunong po tayong makinig. Huwag po natin sarahan po agad yung ating kaisipan or ano pa man yung makapaghadlang para pumasok po yung pagpapala ng Diyos sa atin. Dahil ang pagpapala po kasi bago yan papasok sa atin, dadaan mo na yan sa kaalaman. Hindi po literal na makukuha mo agad yung pagpapala kung walang kaalaman na manggagaling sa Diyos. So hindi rin tayo makakuha ng kaalaman na literal na ang Diyos ay magsasalita sa iyo sa iyong harapan. Hindi po ganun. Meron din gagamitin ng Diyos sa atin na tao kagaya po natin, dahil tao po tayo, tao din ang gagamitin niya na magbigay sa atin ng karunungan, kaalaman dun sa tao na pinili niya. Kasi ikaw mismo makakapag-distinguish naman dun sa tao na yun na totoo po yung sinasabi niya. Kasi pag hindi po natin kasi pinakinggan muna yung tao nagsasalita, inuunawa muna na dapat natin, tsaka tayo magdesisyon, at tsaka tayo maghusga. So kaya be sensitive po sa mga ganyang bagay, kasi dasal tayo ng dasal, yung palang dasal natin tinugunan ng Diyos, kaya lang hindi natin natupad, hindi natin natanggap yung tugon ng Diyos kasi sinara na natin yung isip at puso natin. Kala kasi natin mismo ang Diyos ang gagawa para sa'yo. Ang Diyos magbibigay lang ng kaalaman, karunungan. Ganun po siya makipagpatungo sa tao. Pero kung gustuhin niya, pwede Diyos siya eh. Kaya lang tingnan po natin na ang Diyos ganun po makipagtungo sa tao. Tao tayo nang hihingi, ang gagamitin niya tao din. So kailangan lang talaga bukas lagi ang puso at isipan natin, mababa yung pride at wala talagang pride. Kasi pag ang tao ma-pride dahil nga may kaalaman siya, marunong siya, nakapagtapos ng pag-aaral, doon po ang mga ganyang tao magiging sara na po tayo doon sa mga gustong iparating sa atin ng Diyos, mga kaalaman na tagal natin pinapanalangin araw-araw na magkaroon tayo ng masinso sa buhay. Kaya lang hindi natin nakamit, hindi natin nakuha kasi baga mayroon pong kaalaman na dumating, hindi natin tinanggap, ni-reject natin. No, diba? At iba naman gusto yumaman, tapos gusto yumaman na madali. Wala namang madali, lahat ay mahirap. Pati nga sa paggawa ng masama, mahirap eh. Huwag po nating asahan na yayaman tayo sa buhay o asenso tayo sa buhay na madali. Wala pong madali, lahat po pinaghihirapan. Miski masama yan, mabuti yan na kayamanan, pinaghihirapan po ang lahat. Kaya never po natin makuha ang gusto natin kung tayo po ay ma-pride,
tamad. Kasi yun lang po talaga ang maghahadlang sa pagpapala sa Diyos, yung pride. Kagaya ko, kung ma-pride ako, hindi, wala ako ngayon. Wala akong sasakyan ngayon na dinadrive. Diba? Kasi kung ma-pride ako biruin mo, yung nagturo sa akin ng pagyaman, mahirap dating mahirap, grade 6 lang. Kung ma-pride ako, diba, papakinggan ko kaya yun yung tao na nagdala sa akin sa negosyo na to. Dinala lang yung negosyo, baga siya lang yung naging way, naging kasangkapan ng Diyos, dahil ako po ay nananalangin na Panginoon na bigyan mo po ako ng negosyo na siyang makapagbigay sa amin ng asenso sa buhay. So ganun, nagbukas lang ako ng puso, isip, nakinig muna ako sa tao na nagdala sa akin ito, sa negosyong ito, na nagpakilala sa negosyong ito. So di maganda yung kinahinatnan na kuha ko yung, di pa naman lahat, at least nakuha ko yung gusto ko ngayon paunti-unti, na umaangat ka sa buhay. Ang maganda, nakakatulong ka pa sa kapwa, diba? Saan ka magkahanap ng negosyo na yayaman ka, tapos yayaman din yung mga tao na pinasali mo sa negosyo, kung sila ay susunod, kung sila ay mag-aaral. Gusto talaga natin na masenso sa buhay, dapat kailangan lang natin palagi po tayong nakabukas sa ating puso at isipan, dahil papasok po doon ang kaalaman na nanggagaling po sa ating Diyos. So ganun lang naman talaga ang ginawa ko nung ako'y nagsimula dito sa negosyong First Vita Plus. Ang karamihan kasi na pag ganito inalok mo ng ganitong negosyo, multi-level marketing or networking, ang iniisip kasi ng karamihan, yung negosyo na papasukan mo, pasukan natin, ay negosyo po nung nag-alok sa'yo nung negosyong to. Hindi po, yung dapat po malinaw po dapat sa atin, negosyo, naghahanap po tayo ng negosyo. Ngayon, binigyan lang po tayo ng paraan, pinaalam sa atin na may negosyong ganito, na pwede kang magnegosyo sa First Vita Plus. So hindi po ibig sabihin nun na inalok ka ng negosyo, ang magtatrabaho sa negosyo mo yung taong nag-alok sa'yo, yung tawag natin upline. So makakatulong yung tao na yun, nag-alok sa'yo ng negosyo, sasamahan ka sa umpisa at i-guide ka. Yung mga mabubuting networking o multi-level marketing pinasukan mo itong First Vita Plus. Kasi kaya nga ang ibang mga tao, mali ang impresyon nila sa ganitong larangang negosyo, kasi karamihan na pumasok dito sa negosyo dito ay wala pong alaman, hindi nag-aaral, hindi nagtitraining, basta lang ang gusto lang nila na sila lang ang umasenso. Mali po yung ganung pamaraan ng networking. Dapat ang networking, tulong-tulong po ang bawat isa, kasi ang bawat isa naman ay entitled na umasenso ang lahat. So depende na lang po kung nag-aral ka sa negosyo. Kaya karamihan sa mga sumaling networking na negosyo, karamihan ay tamad, gusto lang na umasenso lang na walang gagawin, at napapangunahan na agad ng negative nilang iisip, emosyon. Ito po ang usually na naiisip ng mga tao sasali sa ganitong negosyo, networking. Di ako marunong magsalita, di ako marunong magbenta, mahihain ako. So yun ang mga typical po na mga tao na ayaw ng ganitong negosyo. Ang tanong ngayon, saan ka ba nakahanap ng taong mahiyain
di marunong magsalita, ano pa, di marunong magbenta, na yumaman. O di ba wala kahit isa? Mali yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Gusto mong yumaman tapos ayaw mong mahihain ka, ay dapat tanggalin mo yung maging mahihain mo. Hindi po matutupad yung gusto natin na umasenso sa buhay kung ikaw ay mahihain. Wala namang umasenso, yumaman na mahihain. So ibig sabihin, hindi siya kasali o sangkap sa pag-asenso sa buhay. Kaya tanggalin mo na. Kagaya ko, tinanggal ko. Mahihain naman talaga. Mahihain ako nung umpisa nawawala lang yung pagiging mahihain natin pag marami na po tayong alam. Bakit pa tayo mahihiya? Alam na po natin yung ginagawa natin. Paano po dumami po yung alam natin? Siyempre nag-aaral. Lahat naman pinag-aaralan pinag-aaralan nga natin yung susweldo lang tayo ng 10,000, 20,000. Ilang taon natin pinag-aralan yan, araw-araw. Ang sipag natin gumising, diba? Ang sisipag natin gumising araw-araw, wala tayong reklamo. Yung pinag-aralan natin, survival lang yung may ibibigay sa atin sa buhay natin, diba? Dapat maintindihan po natin, dapat malinaw po sa atin na ano yung gusto nating makamit sa buhay, asenso o yumaman. Dapat tingnan mo yung mga dapat gagawin paano yumaman. Pag gusto mo yumaman, kailangan magaling ka magbenta. Hindi lang naman literal na magbebenta ka ng produkto. Lahat malaki po, malawak po ang term, ang words na magbebenta. Hindi lang produkto ang ibebenta mo, kundi pati yung sarili mo ibebenta mo. Kaya tingnan mo yung mga kumakandidato sa eleksyon, di ba? Ang galing magbenta. Paano nila binebenta yung sarili nila, di ba? Kailangan ibenta mo yung sarili mo, hindi yung ibebenta mo na yung iniisip mo na masama. Ibig sabihin benta rin yun, selling din yun, yung magkaroon ka ng impression sa mga tao kung ano ka. Kaya nga yung mga politician ang gagaling magbenta ng sarili nila. Kaya nga binoto mo dahil ang gagaling magbenta. So hindi lang po ang pagbebenta ang ibig sabihin, magbenta ka ng product. Unang-una, ibenta mo yung sarili mo, magkaroon ka ng magandang relasyon sa kapwa mo, magkaroon ka ng trust at respeto. Yun po, pagbebenta din po ng sarili yun. Kaya para magkaroon ka ng maraming magtitiwala sa'yo. Pag maraming magtitiwala sa'yo, maraming sasali sa'yo, diba? So ganun po ang isang karakter o isang gagawin mo para umasenso sa buhay. Kailangan marunong magbenta. Okay? So kung gusto mo talagang yumaman, di pag-aralan mo. Pinag-aralan ko din Hindi naman ako marunong magbenta nung nagsimula ako Nagtatrabaho lang din ako sa isang factory. Magbebenta ba ako? Hindi ako nagbebenta. Pero natutunan ko magbenta sa lahat dahil nag-aral. Ang kagandahan dito sa Negosyong First Vita Plus, hindi ka araw-araw mag-aaral. Once a week. Ngayon, matindi, maganda, everyday pwede ka makapag-aral kasi mayroon na po tayong online. Ginagawa po natin ang paraan na makapag-online po tayo. So yan lang talaga ang susi para umasenso ang isang tao. Pag-aralan po yung negosyo na pinapasukan po nating negosyo. So dapat maunawaan po natin yan, maintindihan po natin yan, na hindi po negosyo ng upline, hindi ko negosyo kung ikaw ay pinasali ko sa negosyo, kundi negosyo mo yan. Ikaw ang may karapatan dyan, ikaw ang mas may malaking responsibilidad na palaguin mo yung negosyo mo. Isip mo kasi negosyo ko yung negosyo mo kaya ganun ka mag-isip. Hindi ka talaga lalago dito sa negosyo nito. Salamatan na lang natin yung tao na nagpakilala sa atin sa Negosyong First Vita Plus dahil sila ang ginamit na instrumento ng Diyos na makapasok tayo sa negosyo nito. Kasi kung hindi sila ginamit, di wala rin tayo.
So napakaganda po yung sistema na binigay po sa atin. Gamitin natin yung sistema. Yun po ang tingnan po natin, yung sistema. Kasi kumbaga tuusin natin na madali lang na pwede naman tayo magbenta-benta dyan kung ano-anong produkto, di ba? Kaya mo naman yung magbenta-benta kung gustuhin mo Ang tingnan po natin pag pumasok po tayo sa negosyong ito, yung sistema. Kasi yung sistema, yun yung magpapayaman sa'yo. Yung sistema, yun yung magbabayad sa'yo. Yung sistema, yun ang magpapasweldo sa lahat ng mga nasasakupan mong tao. Yun ang dapat tingnan po natin pag sumali po tayo sa negosyong First Vita Plus. Huwag po yung yung na mahiya ka magbenta, na tatakot ka na magsasalita ka, hindi ka marunong makipag-lubilo sa tao. Wag mo tingnan mo kung ano may ibibigay na sistema ang First Vita Plus. So ganun lang po mga partner. Minsan na pag nag-uumpisa, nagsisimula ka talaga mag-isa, pero kung tinatsaga mo, 1 taon ka na, baka 10 ka na, 50 ka na, 100 ka na. So hindi natin alam, depende po sa pagkaunawa at pagkaintindi mo sa negosyo na pinasukan mo. Ang maganda ay ang ating mga leader ay willing naman magturo, sumuporta, gumabay sa inyo. So take advantage mo na, samantalahin mo na yung mga ganong mga pagkakataon na may handang tumulong, sumuporta sa gagawin po nating negosyo. Kasi bihira lang po na may negosyo na ganito na hindi ka magbabayad para tulungan ka sa negosyo na papasukan natin. So ganun po ka ganda, ka mahalaga po yung negosyo na pwede po nating pasukan. Kailangan lang po talaga natin ng tawag po ni time management. Magagawa pa rin natin yung mga gawain po natin sa ating grupo. Mamaya po ay TKS, everyday po yan. Monday hanggang Friday po yung TKS na segment or program namin sa aming grupong Triple P. Ibig sabihin po ng TKS ay tanong mo, karanasan ang sasagot. So isa po din tayo doon na binigyan po ng kakataon na makapagsagot din ng mga katanungan. Mamaya abangan po natin 5 o'clock. Manage lang po natin yung oras. Hindi naman talaga kaya, pwede naman natin ma-escape kasi mayroon naman po tayong mga kasamahan doon na present. So pagka hindi dahilan, hindi rason na itong sitwasyon na ito na hindi ka makasabay sa mga gawain ating samahan o grupo, talaga katamaran na lang talaga yun. Patuloy natin na suportahan ang ating programa na pinaghirapan ng mga napuno, lalo na kay Upline June Alcorcon, na siya talagang utak sa grupong ito. Kaya napakagaling po ng kanyang
support. Lakihan po natin. Tayo huwag po tayo gagawin po natin lahat ng bagay, lahat ng ating ginagawa araw-araw. Hindi po tayo magreklamo. Gawin po natin ito para sa Diyos. Dahil tayo ay kasangkapan po lahat ng Diyos. Kasi kung ayaw mong pagpagamit sa Diyos, so yun ang mga dahilan kung bakit tayo hindi umaangat or umaasenso sa buhay. Kasi ang Diyos kasi nagbibigay ng maraming blessings yan pag yung nakita niya yung kanyang anak ay mapapakinabangan, makakatulong sa kanyang mga anak, kapwa niya tao. So kaya bibigay sa kanya yung mga pagpapala na labis-labis, sobra-sobra.